Nining buntaga, pizza 25 sa bulan sa June, alas 7:12 sa maong buntag, Pilipinas Standard Time. Ang atong subject karon mga kaigsunan na ato kining makita dinhi sa balang kasulatan. Ang ato ang topiko karon mga kaigsunan na nagkanayon topic, so isa lang ka word, no? Wala siya sentence. Matod pa sa English is perfect. Dali lang igsoon kaya ipangita na wala magkadulot. Okay. So ika 74 ka bahin karon sa ato ang main theme na the gospel of the kingdom. O ang atong subject is perfect, no? Dunay madungog nato nga nobody is perfect, but I am nobody. Therefore, I am perfect. So, sa meaning sa kalibutan mga kigsuna na wala gyoy perfecto daw kuno nga tao. Pero in biblical meaning, dunay mga karakter sa Biblia nga diin perfect sila mga kaigsunan. Kaya ang biblical meaning sa maong word perfect, it simply means he was complete or matured. Complete or matured or sincerity or entire or whole or full integrity, mao na ang meaning sa perfect o perfect dinhi sa Biblia. But this does not mean nga he was sinless. So iba namang usapan ang word nga sinless. O ato sa tagaan og ini kitawag referensya mga kaigsunan ang word nga perfect og i-base nato dinhi sa Biblia. Una sa tanan nato makita dinhi sa Job chapter 1 verse 8. Matod pa sa balaan nga kasulatan, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and is cute evil. So diri sa Biblia na ay tao nga perfect mga kaigsunan. Usa na dinhi si Job, no? O gitawag siya a perfect and an upright man. So mo na ato makita dinhi nga si Job makonsider nga matured siya, blameless siya, or full of integrity siya, naglikay siya sa maong paghimo og dautan. So si Job or si Job gideclare diri sa balang kasulatan nga a perfect man. Dugang pa dinhi sa Genesis chapter 6 verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. Noah walked with God. Nakaduha na ta ka karakter mga kaigsunan.
si Job o si Noah. Shout out kay Rogelda Sumambot o kang kitsa pa ning isa diri. Morning po diha sa mga pastor. Musta ka diha, no? Gayaw kalimot sa pag-share sa to ang munting programa, no? O pag-subscribe pod sa to ang YouTube channel R. Mary 67. So, atong nabasa ganiha sa Job chapter 1 verse 8 nga si Job perfect man. Dinhi pod sa Genesis chapter 6 verse 9 si Noah gideclare gyapon niya was a just man and perfect in his generation. So mao na mga kaigsunan. Pero sa ato ang meaning ganiya sa biblical meaning, it simply means he was complete or matured in the Lord, but this does not mean he was sinless. Wa nagpasabot mga kaigsunan nga kining gitawag perfect sinless na siya nang wala na siya sala o di na siya makasala. So mao ni ang na-confuse ang meaning diri sa kaning gitawag na common nga expression sa kalibutan nga walay perpekto nga tao. Matod pa nila, nobody is perfect, but I am nobody, therefore I am perfect. Perfect ko. Nahimo kong perfect kay ang akong pangalan kay si nobody man. Pero mga kaigsunan, it's a joke lang, no? Mga kaigsunan diri sa Biblia, dako ang kalainan sa perfect tungod kay ang gitawag nga Hebrew word tamim, no? So naghatag og meaning nga sincerity, blameless, or entire, or whole, or complete, or matured. Samantala nga ang kining sinless, ngayon po natong masabtan ning sinless, no? Kanang sin nya less sa tupag ang may ragsala. Pero one word nga sinless, bot pasabot, wa gyud siya sala, no? What is sinless or what is sinless? No man is sinless. Diri sa balang kasulatan na tinuod wala gyoy tao nga walay sala, no? Matod pa dinhi sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Wala gyud, wa gyud matarong bisan usa, no? For all have sinned and come short of the glory of God. So tinuod gyud na mga kaigsunan, bisan na kita nga naa na sa covenant nga doktrina o sa covenant nga iglesia sa tuang Ginoo, so dili ka kagarantiya nga dili ka kasala. So kining sinless gamay rag sala pero nakasala gyapon. Dugang pa dinhi sa Roma 6:14 hangtod sa 15, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Unsa man daw kuno kay di naman daw ta under sa kasuguan, dili under naman daw ta sa grasya. Magpadayon ba gyapon daw ta magpakasala? Matud pa sa atong Ginoo, palayo kana o dili kana mahimo. So muna yang gisulti sa balang kasulatan dinhi sa Roma kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 15. Kanang mga usas diha, when you are saved, saved forever, muna nga bisag nakasala-sala na, kakahugaw na, okay lang daw, kay luwas man daw kuno sila, pero kung ang tinud-an na gayod nga nakadawat na gyud sa pabor sa Dios, so mobiya gyud na siya sa maong dili maayo, dili gikahimutan sa Ginoo. Salamat pastor kay buhi pa ka si Pastor Rogel Sumambot. Og si Wilnard Bingil is watching now. Musta diha kanimo bayaw? So, padayon ta sa tuwang pagtuon dinhi sa
Biblia atong mabasa usab sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 1, My little children, these things write unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and He is a propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the world. So nagapasalamat ta sa ato ang Ginoo tungod kay siya ang nagpataliwala. Jesus Christ ang auhag sa atong Ginoo, my little children. Kita nga mga katawhan o kaanakan sa Dios, in the metaphor, nag-auhag nga ye sin not. Dili daw ta magpakasala. Pero kung masipyat man gyud, if any man sin, we have an advocate with the Father. Si Jesus Christ mooy atong abogado, advocator. Og siya po daw ang nagpasiguli, and He is a propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So siya ang nagpasiguli, si Ginoong Kristo, tungod sa atong mga sala, siya gilansang sa cross o gibayran ang atong mga atraso dito sa Kalbaryo sa cross. Dili lang daw kuno sa iyang iglesia, kundi sa tanan nga maong sala, the whole world. Pero it is sad to say nga wala sila nanumbaling sa nagbayad sa mga kasalanan, no? Simple naman unta kayo. Now, balik ta sa sinless mga kaigsunan. No man is sinless. Tama na siya, no? Pero ang isa lang katao diri nga way sala, si nobody. Bitaw. Si Jesus mismo, tao, no? Nga nagpakatao. In Hebrews chapter 4 verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Malaygon ang pulong sa Ginoo, Hebrews chapter 4 verse 15, si Ginoong Kristo lang nga wa gyoy sala, no? Yet without sin. Siya ang tao, siya lang nag-iisa nga tao nga walay sala. Mao na nga ato gyud siyang tutukan. Si Jesus Christ ay siya gyud ang example. O kung aduna may iyahang mga katawhan nga nasipyat yun o nahimo yung nakasupak o nakasala, siya daw ang abogado. So, dalagon ang Dios. O dugang pa mga kaigsunan, in Galatians chapter 6 verse 1 to 2, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted, bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Another na pod nga pasalig sa Biblia mga kaigsunan nga diin din sa Galatians chapter 6, kung aduna daw tay igsuon nga na-overtaken in a fault o nakasala, so kita daw nga mga espirituanon sa oras ikaw lig-on sa imuhang status, ikaw daw mooy magtambag, mag-restore such an one in the spirit of meekness, diya sa espiritu sa kaaghop, no? Considering daw na ang imong kaugalingon nga dili pud ka basin usab ikaw mahagbong pud sa maong pagtintal. Mao na mga kaigsunan. So samtang sa panahon nga ikaw lig-on o imong igsuon na nahagbong o nasayop o nakasala sa tubangan sa Dios, unya ikaw nga nagbarog nga lig-on, ikaw mooy maghatag niya advice o mag-restore o magtambag aron nga bear one another burdens, aron nga matuman daw nato ang law of Christ. Unsa man ning law of Christ, higugma ang Dios tibok mong kinabuhi ug higugma ang imong silingan. So mga kaigsunan, samtang ang usa ka tawo nga nagtambag, no?
magmatngon gyud kay basin unyag siya na pod mo oy mabiktima. So tungod kay lala kayong bayro sa sala. Gisulti diri sa unang Korinto 12 antod sa 13, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Kung ikaw naghuna-una nga ikaw ligon, magmatngon ka kay basig mapukan po ka. So muna nga samtang ang naa sa status nga ligon siya spiritually, so dili ka garantiya nga dili po ka maigo, no? Dili po ka mabiktima sa mga bitik ni Satanas. So muna mga kaigsunan na kinahanglan gyud nga magtinabangay ang matag usa, magtinabangay, magyayungay ang matag usa aron nga matuman ang balaod ni Kristo, no? Unya magmatngon ug magbantay kayod. Kay kung ikaw bibs in Christ pa, so prone gid ka nga makadagma-dagma, makadakinas. Apan kung ma-hit nimo ang gitawag nga maturity, kanang gitawag perfect ka na. Word nga perfect means matured ka na nga nangalagad diya sa Ginoo. So nagmatngon gyud ka kanunay ug naglikay gyud ka kanunay na diin nga mahiligas ka og mahimong masulod ka sa laang sa tentasyon. Mao na mga kaigsunan nga yan ang tungura i-declare ka sa Ginoo nga usa-usab ka nga perfect. So wala nagpasabot nga di ka kasala. Si Jesus ramang gyud ang wala gyud sala. Unsa may kapuslanan sa judgment seat of Christ kung wala nay husayon dito, no? So ato mga ipangatubang manato ang atong maayong binuhatan o lakip na pud ang dili maayo nga mga binuhatan nga kasayop-sayop. So muna mga kaigsunan, busa sumpay pa sa verse 13 adunay pasalig dinhi. There hath no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So kung doon naman tayo mga lapsis sa tubangan sa Dios o mo nay naghinungdan nga napalayo na kas Ginoo o nang himasok na si Satanas diya sa imong kinabuhi, in and out na si Satanas diya sa imong kinabuhi, iyan na kang gihimong dormat. So muna nga nagkadaghan na among problema diya sa imong kinabuhi. Problem plus problem equals more problem na. Pero mga kaigsunan na kanang tanan kung gitugot sa Ginoo ang ubay-ubay o bugat-bugat nga mao nga mga problema sa imong kinabuhi galaigson, bot pasabot nga dako-dako nyug kag pagtuo. Kay gitugot man na sa Ginoo. Kung atong balikan si Job, wa man gyud ni nagbinuang si Job, no? Pan nganong nagsunod-sunod man ang problema ni Job, mura magitakluban si Job og kalibutan. Pero aside niya na mga igsunan na wala gyud ni give up si Job galaigsoon. Iya gyud gipadayon ang iyang commitment, ang iyang loyalty sa ato ang Ginoo. Una nga nahit niya o na-declare siya nga matured siya sa tubangan sa Dios. A man is perfect in the Lord, tungod kay dili na siya bata nga ginaanod-anod, no? Sa lain nga mga tentasyon. Ikining bata dali ra kay ni siya malihis, dali ra kaayo maibog, kung maibog-ibog ang kindi, maibog dayon. Una nga kung ikaw matured na diha sa tubangan sa Dios, dili na ka maibog sa kindi ni Satanas. Una nga musukol na ka sa mga strategy ni Satanas. Muna mga kaigsunan, buo naman atong time. Hinaot nga namoy nakuha sa to ang subject o topic karon, word perfect, na ay perfect dahil sa Bible, meaning matured. It does not mean nga ang perfect dili nakasala, dili matured, no? Complete, full. Matod pa sa Hebrew is tamim, means sincerity, blameless, or complete, kompleto.
entire sa iyang kinabuhi, lig-on siya o nagpalayo gid siya sa maong kadautan o matud pa din sa Biblia unsa man di ay tungod kay wala nata na under sa kasugbukan kundi under nata sa grasya. Magpadayon gyapon ta nga magpakasala matud pa sa atong Ginoo kana dili mahimo. Sa ito pa ang iha sa Ginoo niundang gyud ug naginulsol gyud tong kagahapon genuine repentance dapat another change of mind. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo kay naay solusyon kung masipyat manggaling ta. So ano nga dili na to inulsulan atong itugyan nga to sa Ginoo o ang Dios mo'y mag-restore nimo pagbalik. Mga lapsis na may instruction sa atong Ginoo nga katong mga alanganin nagduha-duha na siya sa iyang status tungod sa mga lapsis nga nakomitar niya. Usahay maguna-una siya basig maimperno nako. So kana nga mao nga mga doubt sa imong kinabuhi nagkinahanglan ka nga imo nang i-secure, no? If there is doubt, you must secure in order to erase that doubt. Na may solusyon pag pamikbi higalay soon, no? Tungod kay ang mikbi maoy solusyon sa tong Ginoo aron nga mabalik ka kung wa na kay sinina, makasinina ka pag usab. O kung kasala man ka, kung naghugaw-hugaw ka man, hinluan pag usab sa Ginoo. O kung bugat na kayong sala nga nipilit diya sa imuhang sinina, di na madalag laba, mo nang giubo na nimo. So mo nang nagkinahanglan ka og mikbi, rebaptism aron nga makasinina ka pag usab. Kay ang sinina sa oras nga nadawat nimo na after baptism gihatag na sa Dios ug imo nang gisuot. Kunya gusto sa Ginoo nga i-maintain na nga nakasuot ka diha og dili nga hugaw-hugawan. Kung mahugaw manggaling mapiska na kinahanglan imo nang labhan. Agoy niya wala man niya labhi. Gilamian na mahinoon siya sa pag lunang-lunang sa maong lapok yang iyang sinina. Gihatag ni Kristo ang metaphor garment nga gihatag sa atong Ginoo. Wala man siya nagtinarong mao na nga ang uban gihubo na mo na nga hubo na siya sa tubangan sa Dios, no? Usa na din ang iglesia sa Laodicea nga miserable sa tubangan sa Dios mo na nga giawhag sila nga maghinulsol. O atong nakita nga naghinulsol sila o nagparibap sila sa Philadelphia kay mao may faithful nga simbahan sa Philadelphia. Ang Philadelphia may faithful nga simbahan og dito sila nagpalit pag-usab og sinina. Muna mga kaigsunan nga salamat sa Ginoo. Diin adunay solusyon ang Dios sa tuang mga kalapasan si Kristo. Iyang dugo iyang giula. Unay provision sa kanunay pagtabon ug paghinlo sa atong mga kaugawan pinaagi sa simbolikal nga maong tubig higalay. So wa na magyud koy oras mga kaigsunan hinaot nga ang ato ang status sa tubangan sa ato ang Ginoo kung naa naman ta diha sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo gusto sa ato ang Ginoo nga dili ta magpabiling bata. Kinahanglan nga mahit na to ang kanang gitawag nga perfection nga sama nilang Job o sama nilang Noe nga wa gyud magpatintal kay kinigong tentasyon mga kaigsunan mura maguni siya og kining langgam nga sige ra naglupad-lupad sa ibabaw sa imong ulo. So naara man na sa imo kung imong patugpahon sumutog pa na. Unya kung imo pa yung pasalagon awa na gyud perti na gyud nimong daota, no? Nadaot na gyud yung beauty unya nga nagid kay imo yung kipasalag ang maong langgam. Ang langgam mura lagi na ang tentasyon mura lagi naglanggam. Ang tentasyon po mga kaigsunan kung dilit nimo di ka kabalo musulti og no. So step by step na siya. Kung ikagat ka primero, sunod, ikaduha, ikatulo kay mao man ang nahulugan ni iba
the 7 steps full of man. Oh. Unas tanan ni duol si iba, dayon namati siya, dayon gitanaw niya, nagtinguha siya, dayon iyang gikuha, niya nikaon siya o niya iyang gihatag. So mao na nga nahagbong siya sa pagpakasala. Mao na ang una natong parents. So mao na ang senaryo sa maong tentasyon o pagpakasala. Mao na nga learn to say no, no? Learn to say no. Aron nga dili ka puy-an o dili ka salagan sa maong tentasyon. Ang tentasyon, ang sala sama ni baliti nga mohangyo na, no? Nya imong gitugutan wala nga i-choke up gyud ka, patyon gyud ka na, no? Tungod kay ang sala mao ang kamatayon. Unya kung mamatay ka, kinahanglan na pugdog bayad. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Shortage siya. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, no? Through our Lord Jesus Christ. So pasalamat ta kay ang bugtong anak si Ginoong Kristo mooy propitiation sa atong mga kalapasan o siya ang atong advocator o hinaot nga dili ta magsigig ka tambling-tambling, di ta magsigig ka pandol-pandol, di ta magsigig slide-slide. Murag bata, dili gispektar sa Ginoo nga mahit na to ang gitawag nga matured Christian. O magamit ta sa iyahang kingdom business, mga kaiso. Okay, o daghang salamat sa inyong pagsubaybay o pwede po ninyo ning ma-review ang maong vlog sa Facebook o possible sa YouTube. Pwede niyo maablihan usab sa YouTube Mary 67 o sa oras ngayong maablihan i-subscribe po din aron nga every now and then ma-update mo sa maong mga maayong balita sa kingharian pinagi sa pulong sa Ginoo. Okay, kini inyong ubos ng lagad. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo. Bye-bye.